How's your day, Baba? Good? Okay. Come here. Don't disturb Ading. Ading is not feeling well. He's sleeping. Nathan, where is Auntie's car? Are you sure? Alam niya yung car na auntie niya. Okay, go. Go. We are going. We are going to Kuya Dylan. Sa kasin niya. Okay, nak. Let's Kuya Dylan. Nak. Hello, hello! Good morning! Kamusta kayong lahat? Sa mga bago lang dito sa vlog ko, ako si Joanne Ruto. Nakatira kami dito sa US ng aking asawa na si Eli. Kasama ng aming dalawang anak na si Nathan. Ayun siya, yun yung isa. And then, ito si Ethan. Kamusta naman ang lahat, mga kabayan? Nakapila na ba at nakapag-withdraw na ba ang lahat sa ating mga bangko? BDO, BPI, China Bank, lalo na ang Land Bank, no? At ito pa, nakapagpareband na ba ang mga dalaga at ang ating mga misis? Ayan, it may sound like a joke guys kasi maraming mga kumakalat sa internet ngayon. Dati, nung wala pa yung Christmas bonus or 13-month pay, ang mga buhok ay kulot or wavy, no? Tapos nung pagka-receive ng 13-month pay at Christmas bonus, no, ay yung mga buhok na ay unat na. Pero guys, you know, kasi naman, ito naman kasi guys, noong wala pa tayong mga Christmas bonus or 13-month pay, of course, usually yung mga nare-receive nating mga sahod, kung hindi man ito sapat ay kulang pa ito sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. And of course guys, ngayon na nakatanggap tayo ng Christmas bonus, it's also we also deserve guys to treat ourselves with something else that can make us happy. Ayan, or to treat our loved ones, ang ating mga anak or yung ating mga misis, no? Ng something that can make them happy and feel beautiful. Ayan, okay. So, kasi yun yung time na kahit papaano meron tayong sobra, no, sa ating kita or may sobra na pera. Okay. Ititigil muna natin guys ang kwento-kwento sa ating pag-ibig, no, dahil ang tatalakayin muna natin ngayon ay yung napapanahon na topic which is Christmas bonus. Nung ako ay nag-work sa Pilipinas sa DepEd, ang aming Christmas bonus o yung tinatawag na 13-month pay ay nakadepende no kung magkano yung sinasahod namin sa isang buwan. Ayan. Usually guys, yung mga uniform personnel, yung mga nag-work sa DepEd, mga police, and then yung mga nag-work sa Bureau of Fire Protection, mga ganyan, yung kanilang mga Christmas bonus o yung 13-month pay ay yung isang buong sahod mo na malinis na. Ito yung may kaltas na, halimbawa kinaltasan na ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, ganyan. Ito rin ay nakabase no sa kung ano yung rank mo. For example, sa DepEd, kung ikaw ay T1, T2, T3, ganyan. So, ngayon guys, since nandito kami sa US ni Habi, ang tatalakayin natin kung magkano ba ang Christmas bonus dito sa US. And of course, hindi ko i-generalize guys ang aking ikikwento lang sa inyo guys ay based sa aming experience na Habi. Kami ay nakatira guys dito sa Missouri. So unahin natin si Habi guys. Sila Habi, ang bonus nila guys ay nakadepende sa kung gaano ka nakatagal sa company o yung years of service mo, no. So
Depende rin sa company guys kung magkano ang allotment nila per year. Sa unang year and then sa mga succeeding years. Okay? So, hindi pare-parehas guys. Mayroon din guys company na magbibigay ng Christmas bonus. Mayroon din company na hindi magbibigay ng Christmas bonus. Let's say for example, kami guys nung company namin, nung mga time na nag-increase ng sahod guys, prinis nila ang Christmas bonus namin within 2 years. If I'm not mistaken, it was 2021 and then 2022 noong wala kaming natanggap na Christmas bonus. Ayan. So, ibinalik na lang nila guys. This year, mayroon na kaming na-receive na Christmas bonus. So, unahin natin si Habi guys. Magkano nga ba ang Christmas bonus ni Habi? Okay? So, sa company na pinag-workan ni Habi guys, sa isang company na pinag-workan niya, ang first year guys na Christmas bonus nila is $1,000. So, i-convert na lang natin ito sa Philippine peso, which is $1 is 50 pesos. Ang kanilang first year is 50,000 pesos. And then, succeeding year, every year may dagdag na $500 or 25,000 pesos. Okay? So, since si Habi ay 6 years na sa company niya, ang kanyang 6 years is equivalent to 175,000 pesos or $3,500. Of course, yung $3,500 na yun guys ay may kaltas pa yun kasi syempre dito sa US, alam nyo naman dito sa US, tax dito, tax doon. Ayan, madaming kaltas. Kahit na bonus na guys, may kaltas pa rin. Okay? So si Habi, yung $3,500 na yun ay may kaltas pa na $600. So, ang na-receive na lang niya ay $2,900 which is like 145,000 pesos. So, yun ang Christmas bonus ni Habi, 145,000 pesos. Ako naman guys, magkano nga ba ang aking Christmas bonus? Sabi ko sa inyo kanina guys, ang aming Christmas bonus ay nakadepende kung ang company nyo ba ay generous or hindi. Nako guys, yung aming Christmas bonus ay nakadepende rin sa years of service mo sa company. So, ako guys, ganun din sa aming company, pero hindi ganon kalakihan guys kumpara sa binibigay ng company nila Habi. Okay, so sa amin, sa first year guys is $100 only, which is like 5,000 pesos. And then succeeding years, every year, nagdadagdag lang sila ng $50 which is 2,500 pesos. So, sa akin guys, yung 5 years ko or almost 5 years ko sa company is $270. Of course, may kaltas na yun and ang malinis na ay $250 which is like 12,500 pesos. So, imagine guys, ganun kaliit yung aking Christmas bonus kumpara sa Christmas bonus ni Habi na 145,000 pesos and then yung akin guys ay 12,500 pesos only. So ito guys ang aking Christmas gift for myself. Every year I am rewarding myself with something na at the same time ay investment. Alam niyo naman na ang gold ay hindi bumababa ang value, no? So after a year or more ay tumataas ang kanyang value. So ito ang aking gift for myself kasama nitong necklace na to. This necklace is it has diamond in it. Ayan, lahat ito guys is $1,185 which is 65,000 pesos. Ayan, last year I have gifted myself also with gold. I think it's like also almost the same price. Eto guys, yung mga nabili ko last year na gift ko for myself. Gold din yan guys. Saudi gold ito last year, pero this year I bought Japan gold. Ito ay 18K. This one is 18K as well. Advice ko lang sa mga gagastos para sa kanilang mga sarili, hindi lang basta gastos, no? So, dapat yung something na may kasamang investment. Kasi ito, kung wala kang pera, pwede mong isanla later on. And then, pwede mong ibenta. Ganyan. Kasi ang gold naman, tumataas naman yung value. What do you think, guys?
Thank God for this blessing. I am sharing this, guys, not to brag, but to inspire everyone that if you work hard, you can be able to provide for yourself and your family. You can also be able to buy something that is not a necessity, but you just want it. Huwag mong isipin, guys, na materialistic ka if you buy something expensive. Let's say, for example, car, jewelries, appliances, anything that is not needed, but those things are making you happy for as long as yung ipinambili mo or ipambibili mo ay galing naman sa mga pinaghirapan mo or ito ay pera mo. You did not ask anyone for it. Ganyan, you deserve to buy yourself a reward for working hard. And also, aside from giving yourself a reward, if you work hard, you can be able to share your blessing to your loved ones, to your family, to make them happy. Dumating na, guys, yung parcel ko sa Timo. Ayan, binuksan ko na siya. So, ito yung mga pang-gift ko, guys. Ito, sweater and then jogging pants. Tapos, ito mga gamit ni Nathan. Mga gamit ni Nathan ito para matuto siyang mag-drawing. So, for fine motor. Tapos, kasama nito, fine motor. Tapos, ito mga to. Pang-gift din ito, bonnet, guys, kasi malapit nang mag-winter. May kasamang gloves ito, saka yung pang-cover dito sa leeg. And then ito, para kay baby. Binilhan ko si Nathan ng mga book. Ganyan. And then I have here, ayan, yung 100 envelope challenge. And then ito naman yung saving challenge book. Ganyan. Kasi, guys, I make sure na kapag may sahod ako, guys, nare-receive ko yung sahod ko, I make sure na may naiipon ako, yung naitatabi ako. And then, ito, gift ko kay Nathan sa Christmas. So, mahilig siya sa car, guys. So, binalahan ko siya ng car with the remote. Ayan. And then, this one also, Spider-Man. Ayan, nilalagay sa kamay. And then, pwede mong i-dispose. And then, ito, didikit siya sa wall. And then, ito naman, pen holder. Ayan. Turuan ko lang si Nathan, guys, na magsulat. Kasi I will be turning 4 later on. So, I will be putting him into like 4 days a week. 4 na beses sa isang linggo mag-aaral kami. Ayan. And then, ito naman, sa mga drawer ito, safety lock. Okay. And then, this one for Nathan. Ayan. Ito lahat, ang ating napamili sa Timo. All of this is like more than $100. Ayan. Kung tatanungin ninyo ako, guys, sino ang naghawak ng Christmas bonus ni Hubby? Of course, siya ang naghawak, guys, kasi kami dito sa US, madami kaming bill. Of course, yon ay naipangbayad na sa mga bills dito sa US. So, itong mga binibili ko ay galing ito sa aking sahod. Walang iba kundi sa aking sahod and of course sa mga racket-racket. Kumayak na ako kanina, guys, kasi malilate na ako. I will be going for my 23 hours shift today, 4 p.m. today up to bukas ng 3 p.m. Doon nga, guys, napunta yung Christmas bonus ni Hubby sa mga bills dito, and then of course napang-invest na rin dito sa mga car and ipangtulong sa kanyang mga pamilya, no, sa Kenya. Yung sa akin naman, guys, lumipad na rin sa Pilipinas para magbigay, guys, ng pagmamahal, of course, and you know, mag-extend ng love and care and generosity sa ating mga kapamilya. I'll see you again in my next vlog. God bless everyone.